Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga gawin mo para mapanatili ang spark, para nandoon lagi yung kilig ng partner mo sa iyo. So ladies and gentlemen, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ito, ating alamin. Number one, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Alam nyo, ito madalas ang nangyayari sa relasyon kapag tumagal na nagiging comfortable na kayo sa isa't isa. At madalas, ang mga sarili nyo ay napapabayaan ninyo, di ba? Pansinin mo ang sarili mo mismo. Dati talagang ang ganda-ganda mo, ang gwapo mong tignan. Talagang fit na fit ang katawan mo noon. Kaya na in love sa inyo yung partner mo na yan dahil siya ay na-attract sa iyo. Kasi noon talagang wow, napakaganda mo, napakagwapo mo. Alagang-alaga mo ang sarili mo, ang katawan mo. Pero ngayon, hindi na. Kasi hinayaan mo na yung sarili mo. Lumaki ka na, literal, na naging losyang ka na, hindi ka na attractive sa paningin ng partner mo. Kapag ganito na, sigurado na mawawala na yung spark. Kasi paano naman manggigil sa iyo ang partner mo kung ang nakikita niya sa iyo ay hindi ka nais-nais, di ba? So ladies and gentlemen, panatilihin mo yung dating itsura mo nung kayo ay bago-bago pa. Of course, kailangan nito ang disiplina. Kailangan nito ang effort. Pero kung gusto mong laging mapanatili ang pagmamahal, ang pananabik, gawin mo ang mga ito. So ayan po, ang number one. Number two, ito yung panatilihing masigla at regular ang S. Okay? So, napakahalaga talaga ito sa isang relasyon. Kasi alam nyo, kahit mahal na mahal niyo ang isa't isa, kung yung aspeto na yan ay naglako na, nawala na, malaki ang magbabago. Sa umpisa, sabihin natin na iintindihan mo pa yan. Pero pagtagal, sigurado na hahanapin yan ng katawan. Okay? Tao tayo, aminin natin, tayo ay human beings. At ang bagay na yon ay essential para mas mapanatili ang pagmamahalan. Okay? Kaya ladies and gentlemen, yung bagay na ito, gawing regular. Okay? Gawing masaya. Okay? At kapag ginagawa nyo ang bagay na ito, siguraduhin mo na talagang naaabot nyong dalawa yung happiness na inaasam nyo sa bagay na ito. Okay? Kapag laging ganito, nandyan lagi yung kilig, nandyan lagi yung pananabik sa isa't isa. So ayan po, ang number two. Number three, ipakita mo ang appreciation mo sa partner mo. Huwag kang magiging kampante, okay? Di ba, dati, nung bago-bago pa kayo, talagang lahat ay puro papuri ang naririnig niya sa iyo. Pero nung tumagal na kayong nagsasama, ay nawawala na, di ba? Kasi nga, nagiging komportable na kayo, nagiging kampante na kayo. Ang alam nyo, basta nagsasama kayo, okay na yon, di ba? Huwag pong ganon. Tayo ay tao at kailangan din natin yung mga words of appreciation, yung mga pananalita na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. So, ang mga ito, yung mga simpleng mga pagpuri mo sa kanyang itsura, kapag may ginawa siyang maganda, i-appreciate mo yun. Or yung simpleng magpasalamat ka sa kanya sa mga ginagawa niya. Ang mga yan, napakalakas ang effect sa isang relasyon. Lalong-lalo na kapag kayo ay matagal nang nagsasama. Nararamdaman niya yung worth niya as a partner. Kapag madalas ito, ay nararamdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya. Okay? Iparamdam mo sa kanya yung kahalagahan niya bilang isang kapareha. Number three. Number four, sumubok ng mga bagong karanasan, mga bagong adventures sa relasyon ninyo. Okay? Umpisahan natin sa mismong private na ginagawa nyo. Sa aspeto ngayon, sumubok kayo ng mga iba't ibang mga paraan
na alam nyo na mas nagbibigay ng pananabik sa inyong dalawa, na alam nyo na mas lalo kayong nasisiyahan kapag may mga bago kayong ginagawa sa loob ng iyong kwarto, okay? Ang experience na nakakamit nyo diyan ay nagdadagdag ng kilig at pananabik para kayo ay laging hahandong sa ganyan, okay? At eto pa, maging adventurous, okay? So ito naman yung lumabas kayo, gumala kayo, lumayo kayo sa inyong kinalalagyang lugar. Mag-relax naman kayo. Pumunta kayo sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan para makapag-unwind. Lalong-lalo na kapag yung routine nyo araw-araw, di ba, ay nagiging paulit-ulit na. Kapag ganoon, naapektuhan din yung relasyon ninyo. Nagiging boring na. So, para maiba naman, mag-adventure kayo. Pumunta kayo sa mga lugar na sigurado na mag-i-enjoy kayo, magugustuhan nyo. Kapag ginagawa niyo yan ng madalas, nare-refresh ang sarili ninyo at pati ang relasyon ninyo. So, ayan po ang number 4. Number 5, ito, yung magbigay ng space. Hindi ito yung space na gustong lumayo or umalis. Hindi yun. Ibig sabihin, hayaan mo muna yung partner mo na gawin ang kanyang mga gusto. Okay? Kumari, mahilig siya talaga sa sports. O, di hayaan mo siya na maglaro or pumunta sa gym or makipag-banding sa kanyang mga tropa. Or kung babae naman, hayaan mong mamasyal. Kung may budget, hayaan mo. Mag-shopping siya, mamili siya. Ganun yun. Huwag mo siyang ikulong sa iyong pamamahay. Huwag lang kayong laging nasa bahay. Kasi kapag ganyan, nakakabore yan. At ang boredom, hindi maganda ang effect sa relasyon. Okay? So, hayaan mo siya na gawin ang mga bagay-bagay na gusto niya. Okay? Siyempre, ang mga bagay na yon yung maayos at hindi masama. Kapag yung masasamang bisyo na or gawain, hindi pwede yun, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, sariwain nyo or magbalik tanaw sa relasyon or yung mga ginagawa nyo nung bago-bago pa kayo or nung nagliligawan pa kayo. Talagang sa sobrang busy natin, ay nakakalimutan na natin yung personal na para sa sarili natin, para sa partner natin, di ba? Kasi nandoon tayo lagi sa labas, naghahanap buhay para sa ikabubuti ng pamilya or ng relasyon, di ba? Pero kapag lagi-laging ganon, napapabayaan na rin yung mismong sarili ninyo, mismong relasyon ninyo. Kaya kapag may time, may oras kayo, day off nyo, weekends, ito ang magandang gawin. Sariwain nyo or magbalik tanaw kayo sa mga nakaraan ninyo kung paano kayo naging magkarelasyon. O, di ba? So, marami kayong pwedeng gawin. Balikan nyo yung mga larawan ninyo noon. Ayain mo yung partner mo at panoorin nyo. Or kung yung mga souvenirs, yung mga bagay-bagay na naging part ng inyong pagmamahalan, tignan nyo ulit. O, di ba? Basta yung mga memories ninyo ay ibalik nyo. Magbalik tanaw kayo. Sigurado na kapag ginagawa nyo yan, nananariwa ulit yung kilig, yung masasayang mga nakaraan, yun ay nagbibigay ng ibang kasiyahan ngayon sa inyo. At sigurado na kapag ganon, meron niyang effect sa relasyon ninyo. Okay? May magandang effect sa relasyon niyo at the moment. Number 6. Number 7. Paminsan-minsan, sorpresahin mo ang partner mo. So, example na lang, mga regalo. Yan, yun yung pinaka-basic. Magbigay ka sa kanya ng alam mo na paborito niya. Once in a while, gawin mo yan. Sigurado na sobrang matutuwa yan. Minsan, magluto ka ng kanyang paborito. Yung alam mo na gustong-gusto niyang pagkain. Talagang sobrang matutuwa yan. Okay? At napakarami mong pwedeng gawin. Kung sa personal na relasyon ninyo, aba, sorpresahin mo siya. Yung talagang pinaghandaan mo, tapos talagang sobrang kaakit-akit ka sa kanyang paningin, talagang si partner ay mananabik lagi sa iyo kapag ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Mapanatiling kapanapanabik at nandyan lagi yung spark. Number 7. So, ayan po ang ilan lamang
sa napakaraming pwede mong gawin para ang relasyon ninyo, ang pagsasama niyo ay laging nandiyan yung kilig, nandiyan lagi yung spark. At sigurado na kapag ganyan, mas titibay ang pagmamahalan ninyo. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.